Nasa gitna ako ng trabaho nung makareceive ako ng email notification sa cellphone ko. At nung makita ko yung laman ng content, ito yung naging reaction ko. Oh my God! Parang ang OA na mukha ko. Medyo OA lang kasi naman sa 3 beses namin tinry itong application na to. Nakuha rin namin sa pangatlo. February 24 nung ma-receive ko yung approval from our document handler. Kaya naman hindi na ako naghintay pa. Pagka-out ko from work ng 8 AM, kumuha lang ako ng onting pahinga at dumiretso na ako sa VFS para masubmit yung passport ko for PPR sa Canadian Embassy sa Pilipinas. And after a few days ng paghihintay, nag-notify ang VFS Taipei na nasa kanila na daw ang passport ko. Overtime ko sa work that time na nakareceive ako ng text at email notification from VFS. So maglalaglag lang ako ng raw materials dito sa tapos after nito wala na. So, wala na akong gawa. Umiikot na ako sa buong department namin. Wala akong mahanap na gawa. So, papaalam na lang ako early out since may lakad naman mamaya. Early out na lang, di ba? Feeling ko talaga sumasang-ayon sa akin ang oras dahil nga naman walang gawa sa time ng overtime ko at pinayagan ako mag-early out ng bisor ko. Alas 3. Uwian ng mga boss, alas 3. Kumuha lang ako ng unting tulog and at 6 AM, bumiyahe na ako papuntang VFS. Candy Station. So, dito yung building ng VFS. Wala namang magandang view tong building mo to. Pero wala lang. Gusto ko lang mag-picture. May mga nakasabayan akong tropa sa VFS na kumuha din ng kanilang passport at nung tinanong ko sila, pare-parehas pala kami ng kumpanya at pare-parehas pala kami ng problema. Kahit yung mga naunang nag-PPR, ang problema din nila ay wala pang ticket. Nag-announce na yung document handler namin, sabi niya April 8 yung deployment. Medyo risky rin naman kasi kapag magre-resign kami nang wala pa kaming ticket. Pwede kasing ma-move or paano kung ma-move yung tentative date na yun. Medyo late na din nung nakauwi ako sa dorm kahit konti lang ang tulog, pinilit ko pa din pumasok at habang nasa trabaho ako, umingay na naman yung notification sa cellphone ko. May ticket na. Sabay-sabay nga ang magagandang balita kaya naman kinaumagahan pag uwi ko after work, nag-draft na ako ng resignation letter. So, gumawa na ako ng letter ko and ginamitan ko na lang ng AI. Pinalitan ko na lang yung mga details ng kumpanya para syempre mabilis, di ba? Pero hindi ko muna sasubmit ngayon yun kasi syempre hindi pa ako sumasahod, di ba? Matapos ko makuha ang sahod ko, sinabit ko na kaagad ang resignation letter ko sa broker ko. Nag-reply ng broker ko, putik na yan, dami-dami pang sinasabi eh. Hindi na lang i-receive eh. Sabi niya, but do you know including Meko even doesn't likely force departure from Taiwan? Sabi niya. Ang hirap naman kausapin ito. Medyo nahirapan lang ako sa pagkikipag-usap sa broker ko dahil ayaw na ayaw talaga nila na nag-cross country kaming mga Pilipino. Pero ano pa nga bang magagawa nila? Andito na eh. So, meron pa akong may isa pa akong iniisip. Meron pa kasi akong tax ng 2025. Yan. So, hindi ko pa siya nakukuha kasi yearly ang kuhanan ng tax dito. Nasa 18 to 20k rin kasi yun sa ND. Yan. Kaya hindi ko siya pwedeng hindi isipin. So, malaki-laki rin yun. Kaya isa pang problema is that merong 20% deduction pag nag-tax advance. So, basically kasi, nagpapautang kasi itong broker na to. Kumbaga, pag nag-tax advance ka, aabunuhan niya lang and then kukuha lang siya ng 20% na porsyento. Hindi ko na nga pinahaba pa ang pakikipag-uusap sa broker ko. Pasalamat na lang ako sa kanya sa mga services na pinrovide niya at assistance until my departure dito sa Taiwan. Finally, March 31 ang ibinigay sa akin ng HR na final date ko sa company. Napakaraming ang mga gandang alaala ang may iwan dito sa Taiwan. Marami pa din namang opportunity dito sa Taiwan. Kailangan mo lang talagang pag-aralan ng mga pathway at pagsakripisyo ng oras. Pero sa ngayon, paalam muna, Taiwan.